We're going to Bukidnon. There is no direct flight from Manila to Bukidnon, so you either go from Manila to Cagayan de Oro or Manila to Davao. After arriving at Laguindingan Airport in Cagayan de Oro, we have 3 hours drive going to Malaybalay, Bukidnon. But since we arrived early, we decided to go to Dahilayan Adventure Park first before going to Malaybalay. And sobrang excited ako matry yung mga rides dito. And syempre, inuna na namin tong pinaka-famous na ride dito, yung Razorback. Wala akong video habang nasa ride kasi bawal na mag-phone pero sobrang saya. Sobrang laki pala nitong park na to guys, pero don't worry, may mga shuttle naman na umiikot-ikot para mapuntahan mo lahat ng rides. Habang nandito ako, naiisip ko yung kapatid ko kasi sabi ko, naku, magugustuhan niya dito. And now we're walking on to our next ride, Phaeton. Nakita ko pwede yung mga bata kaya feeling ko kayang-kaya ko rin tong ride na to. In every ride, there's a maximum weight limit and buti na lang pasok yung weight ni Frank kasi sa zipline hindi siya pwede. And since I'm the first one, walang nakapag-video sa akin kaya ayan, binidyohan ko na lang si Frank. Nakaka-enjoy tong ride na to pero nakakatakot din at the same time kasi para kang iit siya sa kalagitnaan ng ride. Oh, No? it's too scary for me. But let's watch. Eto na nga, he's asking me if I want to try the drop zone, pero no girl, hindi ko kaya. Alam mo, sa aming dalawa, siya talaga may pinakamatinding fear of heights, pero gusto niya tong itry. Sobrang taas naman kasi nito guys, baka naman mahimatay na ako, hindi pa ako nakakababa. And for this ride, nakalimutan ko yung tawag dito, pero hindi allowed si Frank kasi exceeded na yung weight limit niya. So, ako na lang yung nag-enjoy. First time ko tong itry, alam nyo ba, ang dinadrive ko lang ay bump car. Masaya naman siya, pero as an overthinker, lagi akong pumipreno kasi feeling ko titilamsik ako. Alam nyo, sobrang init nito, nakailang ikot ako dyan, feeling ko sunog na sunog ako after. Sobrang laki talaga nitong park na to, grabe. Tapos, connected lang tong Dahilayan Adventure Park sa Dahilayan Forest Park. After namin magbayad ng entrance fee, una na naming trinay tong go-kart. And as you can see, enjoy na enjoy naman tong jowa ko. Compared dun sa una kong trinay, eto manual mo talaga siyang ipepedal. Yung isa kasi electric. O ayan, nakikipagkompetensya pa nga. Racing yarn. And of course, nakakagutom kayang sumakay ng mga rides at magpaikot-ikot sa napakalaking park na to. Kaya dito na kami kumain. Nasa loob to ng Dahilayan Forest Park. And in fairness, nagustuhan naman namin yung food kahit medyo may mga bad reviews sila online. Love it. Yummy, in fairness. I like the quesadilla. Like this feels yummy. Also the beef one is yummy. Oh, really? Yeah. And syempre, papalampasin ba namin tong rainbow slide? Wala nga lang akong video kasi natatakot akong hawakan yung phone ko. Kapag bumili kayo ng ticket na to, 2 beses kayong pwedeng sumakay. O diba ang saya? And ayan na nga, gustong mag-drop zone pero hanging bridge ayaw. Nakakaloka. O ayan, harutan muna kasi napagod sa mga rides. And the next day, busy na kami sa mga ganap bago yung mismong wedding ni Mark and Charlotte. Nag-ikot-ikot kami around Malaybalay or I'm not sure kung Malaybalay pa rin to, pero around the city. Alam nyo, after arriving here, sinabi ko talaga sa sarili ko na bakit wala to sa travel list ko? Ang ganda-ganda ng Bukidnon. Sa mga famous na tourist spot dito, yung Dahilayan Adventure Park lang talaga yung napuntahan namin kasi ang pinunta talaga namin dito ay yung wedding. So alam na, may reason para bumalik kasi madami pang hindi napuntahan. Tingnan nyo naman yung view, diba? Sobrang ganda, sobrang linis. Huwag nyo ipakita sa mga, baka gawing subdivision. Ems! Nag-visit din kami sa Abbey of the Transfiguration, yung church na pagkakasalan ni Mark and Charlotte bago yung pinakakasal. Sa pagkakatanda ko, kasama rin to sa mga travel destination if you're gonna visit Bukidnon. +1 lang talaga ako sa wedding na to kasi si Frank ay best man. Saka practice niya na rin to para makita niya paano ang flow ng kasal kapag kami naman. Hoy! You know, I attended a lot of weddings and I can say this is one of the most emotional weddings I've ever been to. Hindi naman ako kamag-anak at hindi ko naman alam lahat ng story nila pero naiyak talaga ako lalo na nung nagsabi na sila ng mga vows nila. And also I think because I see Frank crying, that's why I'm also crying as well. Mas mabilis pa atang pumatak yung luha ko kaysa dun sa pinakakaibigan ng bride, nakakaloka. And nakakatuwa lang din kasi naiisip ko ganito rin ba sa wedding namin ni Frank? A mix of Filipinos and Dutchies together? Nag-i-imagine na ng wedding, wala pang sing-sing. Huy!
Reception time! Yun, nagharutan muna. Nakakatuwa yung entourage nila kasi game na game lahat, walang KJ. Ganyan din gusto ko sa kasal ko. Kaya sa mga friends ko dyan, bawal ang KJ. Doon kayo sa far away. Hey! Gusto ko kasi yung ganito, yung masaya lahat, nag-e-enjoy yung lahat, hindi boring. Grabe talaga yung glow ng bride, no, sa mismong wedding. Iba talaga eh. Sabi ko nga kay Frank, kahit gano'ng ka-stressful yung preparation nila ng wedding, sobrang glowing pa rin ni Charlotte. He's my best friend forever, and I cannot say I've never seen him any happier than the moment he's with now. And ito yung mga pag-games sa mga single guys. Sabi ko sa kanya, pag nanalo ka dyan, lagot ka sa akin. Emmy! Buti na lang din competitive yung isang Dutchie, kaya yun yung nanalo. Siyempre, after ng wedding, meron pang after party. And dito ko nakita kung paano mag-party ang mga Dutchies. And we're flying back to Manila and pahinga lang saglit and pupunta naman kami ng La Union. That's all for our Bukidnon trip and thanks for watching. See you on my next vlog. Doy doy!